Another day, another vlog! Ngayong hapon nga pala ay mamimitas kami ng munggo. Sa kabilang taniman nga pala kami pupunta at sakto naman na makulimlim at hindi mainit. Ito nga pala yung isang taniman na malapit sa amin and dito talaga kami namimitas. Pero ngayon ay pupunta kami sa may kabilang taniman dahil marami daw bunga doon. Hindi naman masyadong malayo yung pupuntahan namin pero dahil hapon na nga ay nag-tricycle na kami para mabilis kaming makarating. Kapag namimitas kami ng munggo, maga or hapon lang kami nagpupunta para mamitas para hindi mainit. First time ko lang mamimitas ang munggo dito sa taniman na to dahil lagi akong sumasama doon sa may kabila. Madalang din talaga kami makapitas ng munggo ngayon dahil minsan marami kaming ginagawa. At kapag naman talaga sinipag ay talagang lagi kaming namimitas. Pagdating pala namin, dito kami nag-umpisa sa may bungad dahil napakaraming bunga. Ganda nga pala yung panahon ngayon, hindi mainit at makulimlim kaya masarap mamitas. Feeling ko marami akong mapipitas ngayon. At kapag ganito nga ay dapat mabilis kang magpitas para makarami ka. Pag namimitas kami, timba nga pala yung ginagamit namin na lalagyan para hindi masyadong mabigat. At kapag napuno na namin yun, isasalin namin sa sako at yun na naman ulit yung pupunuin namin. Ganito nga pala yung itsura ng munggo kapag pwede na siyang pitasin. At kung makikita nyo naman, ang dami talagang bunga ng mga munggo na to. At isa pa nga daw sa teknik para makarami daw akong mapitas, ay wag daw akong lakad ng lakad. Kung nasan daw yung pwesto ko at marami nang pwedeng pitasin, pitasin ko daw lahat yun. At alam nyo ba dati, akala ko ilang araw bago ko mapupuno yung isang sako. Pero sa totoo lang, kaya mong punuin yung isang timba ng ilang minuto lang. Basta mabilis ka lang talagang mamitas at focus ka sa ginagawa mo. Dito pa nga lang sa bungad ay marami na akong napitas. Pupunta naman ako doon sa mga kasama namin kasi doon sa gawin nila sa mga gilid maraming bunga. Hindi naman sobrang hirap mamitas ng munggo. Wag lang talagang mainit. Kapag talaga focus ka sa pamimitas ng munggo, malilibang ka talaga at hindi mo mamamalayan yung oras. Kagaya tong asawa ko, nakaisang timba na agad siya. Parang wala pang isang oras yan. Siya lang pala yung may timba sa amin na dala kaya sinasali na lang namin sa sako. Ang feeling ko yun sa akin, marami na rin akong napita. Siguro kulang isang timba na rin yun. So nung pinagsama, marami na talaga siya. Medyo mabigat na itong nasa sako pero hindi ko na yan mabubuhat kaya sabi ko ako na lang yung gagamit ng timba. Sinama ko rin pala yung kapatid ko dito dahil sabi niya gusto niya rin daw mamitas ng munggo. Habang namimitas kami, sabi ng kapatid ko itabi ko daw tong itlog ng pugo. Binigay yata to sa kanya. And ilang minuto nga lang ulit ng pagpipitas after kong makapaglagay sa sako ay nakakalahating timba na ulit ako. Alam nyo hindi naman ako napapagod masyado sa pamimitas ng munggo. Nakakangawit lang talaga kasi pag namimitas ka nakayuko ka. Kaya ang ginagawa ko talaga pagka maraming mga bunga sa mga paligid ko, umuupo talaga ako. At ito na nga yung sinasabi ko kanina na talagang ang bilis ng oras. Hindi mo siya mamamalayan lalo na kapag kaabalang-abala ka sa pamimitas. So itong part na to ay masakit na yung likod ko, nararamdaman ko na yung ngawit. Kaya nakaupo na lang talaga ako. Pumupunta ako dun sa mga may bunga na marami. And konti na lang din at malapit ko nang mapuno itong timba na to. Magsi 6 PM na rin pala ng mga oras na to at nag-aaya na silang umuwi. Papadilim na din. Nakakatuwa lang dahil nakarami talaga kami ngayon. Nasa 1.5 oras din kami namitas and ako naman yung huling timba na kinuha ko. Medyo napuno ko naman. As you can see, medyo madilim na talaga ng mga oras na to at nagmamadali talaga ako makabalik dun sa tricycle kasi baka may palaka. Takot ako sa palaka, promise. Kami na lang pala yung naiwan dito dahil nauna nang umuwi yung mga kasama namin kanina. Nasa isang sako din daw yung napitas namin at talagang nakarami kami ngayon. Sakto naman bago magdilim ay pauwi na kami. At ito nga palang dinadaanan namin ay taniman talaga to, kaya bako-bako. Di ko ba naman alam sa driver namin bakit pinasok niya hanggang dito. Dapat doon talaga sa bungad, nagpark na kami para naglakad na lang hanggang doon sa may taniman ng munggo. Kaya kung hindi ka talaga kakapit sa tricycle, naku magkakabukol ka. And finally nga ay nakauwi na kami at pinagsama-sama lang namin yung napitas naming munggo sa isang sako. Yung sako pala ay hindi naman siya masyadong napuno. Pero ayan, marami pa rin naman dahil medyo malaki yung sako na to. So yun lang muna for today's video. Thank you guys!